Pero hindi lang po sila, no? Dahil sa kanilang mga interes, sa kanilang political career, mga kababayan, medyo nagkakaaway-away na sila. Katulad na lang halimbawa, ito marami pa po ito ha, marami po nag-aaway ng mga politiko, pero lumapit-lapit po tayo dito sa NCR, diyan sa San Juan. Alam naman natin na yung San Juan ay pinamunuan dati ng mga estrada, mga ehersito at estrada. At nakuha po yan ng mga Zamora. At sa kasalukuyan, ang mayor dyan ay Zamora at talaga namang magkalaban. Kung mapapansin po natin dati, kung maalala natin, ay nagkabangayan na ito regarding dun sa mga pag-ayu-ayuda. Pero ngayon, mga kababayan, abay umaabot na po sa punto ng paghahamunan itong mayor ng San Juan at itong si Jinggoy Estrada. At hindi po ito, mga kababayan, magandang pangitain na ang mga leader na dapat ay tawag dito na pinananalimin natin or ginagawa nating halimbawa sa kaayusan, kalinisan, kapayapaan, katahimikan na sila mismo, mga kababayan, ang nagpapakita ng hindi magandang asal sa kanilang pag-aaway-away. Eto, panoorin po natin. Hinamon ni San Juan City Mayor Francis Zamora si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na maghain ng exclusion case sa korte kaugnay sa alegasyon nitong pagdami umano ng flying voters sa lungsod. Inahamon ko si Senator Jingo Estrada, mag-file kayo ng exclusion sa korte. Huwag kayong magtago sa inyong parliamentary immunity sa Senado. Kung matapang kayo sa Senado, tingnan natin ang tapang nyo sa labas ng Senado. Nako, nagkahamunan na. Nanindigan ng alkalde na wala itong katotohanan at sinabi na wala sa kanyang desisyon kaugnay sa pagiging botante ng isang mamamayan. Aniya kapangyarihan ito ng Election Registration Board at ng Commission on Elections, kaya hindi lahat ng nais maging botante sa lungsod ng San Juan ay naaaprubahan. Dagdag pa ng alkalde, dumaraan ito sa proseso kung saan kinakailangan ng mga dokumentong nagpapatunay na ang isang tao ay talagang residente ng nasabing lungsod. Sinagot naman ni Senator Jinggoy Estrada ang hamon ni Mayor Zamora na mag-file ng petisyon para sa exclusion of voters sa lungsod. Ayon sa mambabatas, malakas ang loob ng alkalde na maghamon dahil tapos na ang period of filing ng naturang petisyon. Gayunman, sinabi ni Estrada na mapapatunayan pa rin nila na highly irregular ang pagtaas ng bilang ng mga rehistradong botante sa San Juan City, gayong napakaliit lang aniya ng lungsod. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Ayun, okay? So, yun na nga mga kababayan, ano? At medyo hindi po maganda yung pangitain na talagang ang gobyerno natin sa Pilipinas ay wala ng kaayusan dahil sa kapangyarihan, dahil sa posisyon and all that. Eto, nagbabangayan tong mga pamilya na to. At ang problema dito, ang issue mga kababayan ay sinasabi nitong si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy Estrada, na marami daw flying voters diyan sa San Juan. Okay? So, na dating pinamumunuan nila, kanyang tatay, at ng kanilang pamilya. At ang sagot naman nitong si Mayor Zamora, patunayan, mag-file ka ng kaso at nagkakahamon na medyo sa tingin ko dito, sa tingin ko mga kababayan, talagang mauuwi na ito sa personalan. Kasi may mga tapang-tapang, ilabas mo ang tapang mo dyan sa Senado. Diba? Ilabas ang tapang. So, ibig sabihin, mga kababayan, parang gusto ibig sabihin, wag kang magtatago sa saya ng Senado, Senator Jinggoy Estrada. Lumabas ka dyan. Dito tayo sa labas kung talagang matapang ka. So, yan po. Yan po ang klase ng mga leader. Hindi leader natin dito sa bansa. Leader ng distrito, leader ng bayan ninyo, leader ng senador, di ba? So, marami pang ganyan na nag-aaway-away. Hindi lang po yan. Marami pa pong mga ganyang senaryo na mga politiko nag-aaway-away dahil sa pag-aagawan ng kapangyarihan, pag-aagawan ng posisyon. Kaya nga, paulit-ulit po nating sinasabi, mga kababayan ko, na ngayong darating na eleksyon, pumili tayo ng maayos. Pumili tayo ng mapapakinabangan natin, hindi yung sila ang makikinabang po sa atin. Diba? Kasi tayo mga Pilipino, bugbog na po tayo. Oo. Bugbog na po tayo sa panggagahasa ng mga korap na politiko, mga salbahe, mga gagong politiko, mga trapong politiko. Bugbog na po tayo. At ang sinasabi ko naman, we are not against doon sa mga
matatagal ng politiko na naninilbihan sa kanilang distrito, sa kanilang bayan, sa kanilang barangay. We're not against it, di ba? Ang sinasabi ko lang dito, kung yung politiko na paulit-ulit yung binoboto, hindi naman kayo binibigyan ng kahit na ano, na ikagaganda ng buhay ninyo, hindi naman kayo natutulungan, walang proyekto na nagbibigay ng impact sa kabuhayan nyo, sa katahimikan nyo, sa welfare ninyo, tanggalin nyo na yan, palitan nyo ng bago. Pero at the same time naman, kung merong politiko dyan na kahit 100 taon na nilang hawak ang lugar ninyo, kung may nararamdaman kayong progress, kung may nararamdaman nyo na may ginagawa ang inyong mga kandidato, mga politiko na yan, boto nyo ulit. Walang problema dun. Ang ayaw lang natin dito, yung mga politiko na mahilig mangako, tapos pagkatapos ng eleksyon, ni anino, hindi nagpapakita sa inyo. Yung mga pinangako, napako na, tapos lalabas ulit sa susunod na eleksyon, mga ngako uloy sa inyo, iboboto nyo na naman ulit. Matuto na po tayo. No? Matuto na po tayo, iboto natin yung mapapakinabangan ng gobyerno, hindi yung gobyerno ang pakikinabangan nila. Diba? Napakasimple lang yan, mga kababayan. So, ito, hindi ko alam kung ano